Kaya kailangan nating ilayo sa kagubatan ng laban. Ngunit wala akong malaking hukbo para ipangtapat sa kanilang puwersa. At hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ng mga taong makikipaglaban para sa kanilang kalayaan. Wika ni Filipo. Hindi na ito usapin ng kalayaan nila, Filipo. Ang sabihin mo, handa ba silang makipaglaban para sa kanilang kaligtasan? Tugon ni Ipong. Matapos ang laban sa mga aswang sa gubat, nagpasya ang mga itong bumalik sa baryo nila Badong. Isinama ang mag-ama upang masiguradong ligtas ang mga ito. Hindi pa din mapakali si Filipo dahil sa mga narinig. Nangangamba itong hindi nila kakayanin ang mga kalaban at tuluyang mapapahamak ang mga karamihan. Kasalukuyang nakaupo ang binata sa ilalim ng punong kahoy habang pilit na nag-iisip ng mga paraan kung papaanong mapipigilan si Matias sa mga plano nito. Laking gulat ng binata nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Mukhang malalim yung iniisip mo ngayon, Pilipo ah. Pwede ko bang malaman? Tanong ni Mira. Ay ikaw pala, Mira. Wala to. May mga gumugulo lang sa isipan ko. At sigurado namang kahit sabihin ko sa'yo, wala ka rin magagawa eh. Tugon ng binata. Kaso nga lang naging mapilit ang dalaga. Naupo ito sa tabi niya at patuloy siyang kinulit. Kahit na ganun no, gusto ko pa rin marinig ko ano yung nasa isip mo. Malay mo kahit hindi ako makatulong, gumaan yung loob mo, 'di ba? Muling wika ng dalaga. Napabuntong hininga si Filipo dahil alam nitong hindi siya titigilan ni Mira sa kakatanong. Nagbabadya ng isang digmaan si Matias. Ito ang dahilan kung bakit nagpaparami siya ng lahi. Upang muling lumakas ang puwersa niya at sa mga panong ito, umabot na sa puntong hindi na namin kaya pang pigilan ang pananalakay nila. Hindi ko na din alam ang gagawin kung paano matatalo si Matias. Tugon ng binata. Napangiti si Mira. Tinitigan ng direkta sa mata ang binata. Ang hirap kasi sa'yo. Pilit mong pinapasa ng lahat ng problema. Kung hindi mo kaya, bakit hindi ka humingi ng tulong sa iba? Wika ni Mira. Tila may kung anong pumasok sa isipan ng binata. Oo nga no. Tama ka, ang galing mo talaga, Mira. Salamat sa ideya. Tugon ni Filipo. Dali-daling tumayo ang binata at akmang lalakad na sana ito nang biglang hawakan ng dalaga ang kanyang kamay. Oh, sandali lang. Ano na naman ba yung iniisip mo? Tanong ng dalaga. Ano pa? Kung ano yung sinabi mo, di ba? Susubukan kong humingi ng tulong. Tugon ni Filipo at dali-dali itong tumakbo sa kubo kung nasaan si Lolo Berong. Ngunit sa kasamaang palad wala ang matanda dahil pumunta ito sa bayan. Paglabas sa kubo, nakasalubong nito ang ina. Akmang iiwas pa sana ang binata ngunit kaagad siyang hinarang nito. Pilipo, saan ka pupunta? Parang nabagsakan ka ng langit at lupa ah. Tanong nito. Hinahanap ko po kasi si Lolo Berong. May kailangan lang akong itanong sa kanya. Tugon ng binata sabay lakad palayo. Hinawakan ni Belen ang kamay nito. Napansin ni Filipo ang bendang nakabalot sa palad ng ina.
Kagad itong hinawakan ng binata at tinanggal. Nakita nito ang sugat sa palad. Anong nangyari dito? Bakit kayo may sugat? Tanong ng binata. Nagulat naman si Belen sa tanong ng anak. Wala na itong nagawa kung hindi sabihin ang katotohanan. Halika at maupo ka. Ipapaliwanag ko sa'yo kung saan galing ang sugat na to. Wika ni Belen at kagad namang naupo ang binata. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ito ng pag-aalala sa ina. Sinimulan ni Belen ang pagkwento. Nakinig namang maigi ang binata. Ayon sa kanya, nangyari ang sakuna matapos ang laban sa pagitan ni Filippo at Enrico na kamuntikang ikamatay ng binata. Kung ganun po, ano po ba yung ginawa nyo? Tanong ni Filippo. Ginawa ko ang ritual ng panunumbalik. Pero hindi gumana ang dugo ng baboy ramoy. Kaya sinugatan ko ang palad ko at inalay ang sarili kong dugo para makapasok sa saad at kunin ang kaluluwa mo. Tugon ni Belen. Alam ng binata ang kaakibat na panganib ng ritual. Kailangang makipagsagupaan ng isang babaylan sa tagasundo upang mapagbigyan ang kahilingan nito. At sa oras na hindi siya magtagumpay, maaaring makulong ang babaylan sa sulad. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mo? Hindi mo kailangang gawin ang bagay na yon. Tanggap ko na sa sarili ko na yun na ang katapusan ko. Wika ni Filippo. Ngunit bigla siyang sinampal ni Belen. Napakamakasarili mo kung yan ang iniisip mo ng mga panahong yun. Oo, tapos na para sa'yo. Pero paano na ang mga taong nagmamahal at umaasang magbabalik ka pa? Wika ni Belen. Biglang napatingin si Filippo sa mukha nito at nakitang unti-unting tumutulo ang luha ng ina. Patawad po. Hindi ko po sinasadyang sabihin ng mga bagay na yun. Pero po kasi, hindi nyo kailangang ibuwis ang buhay nyo. Wika ni Filippo. Ginawa ko yon dahil alam kong kailangan. Hindi pa tapos ang misyon mo, Filippo. Nandito ako para tulungan kang matupad yon. Tugon ng ina. Ilang sandali pa ay dumating na si Lolo Berong. Naabutan nito ang pagtatalo ng dalawa. Mukhang malalim ang pinag-uusapan yung dalawa. Maaari bang makisali? Wika ni Lolo Berong. Alam ni Filippo ang ganitong reaksyon ng matanda. Siguradong tatamaan siya sa isang maling sagot na ibibigay sa matanda. Si nanay po kasi. Tignan niyo po yung kamay niya. Tugon ni Filippo. Tama bang narinig ko? Tinawag mong nanay si Belen. Tanong ni Lolo Berong. Napapangiti na lang si Belen sa ginagawa nito. Halatang kontrolado ni Lolo Berong ang pag-uugali ni Filippo. Kasi naman nanay ko naman talaga siya kahit anong gawin ko. Hindi ko na po mababago yun. Pero hindi po yan ang punto ng pag-uusap namin. Naparito po sana ako para tanungin kayo kung paanong makakatawid sa kabilang dimensyon. Partikular sa mundo ng mga namayapa. Tanong ni Filippo. Kausap mo na ang tanging taong makakagawa nun. Bulag ka lang Wika ni Lolo Berong habang nakatingin kay Belen.
Bakit? Anong gagawin mo sa mundo ng mga namayapa, anak? Tanong ni Belen. May kakausapin po akong tao. O bathala o hindi kaya diwata. Hindi ko alam kung ano eh. Basta kailangan kong pumunta dun. Tugon ni Filipo. Nakita ni Belen ang pagkadesperado sa mga mata ng anak. Kaya kinuha nito ang patnugot ni Lolo Berong para ituro kay Filipo ang pamamaraan ng pagtawid. Mahirap ang ritual na ito, Filipo. Dahil kailangan mong mamatay at bumalik sa iyong katawan. Sa oras na hindi ka makabalik, habang panahon ka nang makukulong sa lugar na yon. Pagpapaliwanag ni Belen. Ngunit tila walang planong umatras itong si Filipo. Kailangan ko pong subukan. Hindi ako pwedeng tumunganga na lang habang nakikita kong marami ang napapahamak. Tugon ni Filipo. Kung yan ang desisyon mo, handa akong tumulong. At kung desidido ka na, maganda ka. Dahil mamayang gabi, tutulungan kitang isagawa ang ritual ng pagtawid. Wika ni Belen. Kagad na ring umalis ang binata. Naiwan naman ang ina nito at si Lolo Berong. Walang masama sa pagtulong na ginagawa mo, Belen. Kaso nga lang, alam mo rin na maaari itong ikapahamak ng anak mo. Wika ni Lolo Berong. Nauunawaan ko naman po yun, Tatay Berong. Pero malakas din po ang pananalig ko sa apo nyo. Alam kong kinalugdan siya ng mga ninuno. Kaya sigurado ko makakabalik siya ng ligtas. At kung ano man ang pakay niya sa mundo ng mga namayapa, sigurado ko makukuha niya ito. Tugon ni Belen. Kung malaki ang tiwala mong magtatagumpay si Filipo, lubos ako nananalig sa iyo, Belen. Tugon ni Lolo Berong. Kinagabihan matapos maganda ng binata, kagad na itong nagtungo sa loob ng kagubatan. Napansin ng binata na may kung anong kakaiba sa lugar. Punong-puno ito ng mga alitaptap at may nasipat din itong mga nilalang sa paligid, kagaya ng lambana at mga tikbalang. Ilang sandali pa ay nakita na nitong paparating si Belen kasama si Romer. Laking gulat nito nang biglang lumitaw mula sa likod ng ama ang malalaking nilalang. Naupo ito sa paligid ni Filipo. At habang naghahanda ang binata at si Belen, kinausap naman ni Romer ang mga nilalang. Bantayan niyo ang katawan ng anak ko. Walang dapat makapasok na kahit sino. Wika ni Romer. Bagyang napangiti ang binata sa narinig. Kahit papano, unti-unti niyang nararamdaman na nag-aalala ang mga magulang. Filipo, nakinig ka ba sa mga sinabi ko sa'yo? Mahalagang malaman mo ang lahat ng ito bago ka tumuloy sa pagsasagawa ng ritual. Wika ni Belen. Dahil nahuli nitong nakatunganga si Filipo sa mga nilalang. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko na po ang gagawin. Ngayon simulan na po natin. Tugon ni Filipo. Inabot ni Belen ang kanyang itak at inutusang sugatan ng kanyang palad at maupo sa pentagramong ginawa nito. Matapos sugatan ng palad, ipinatak ng binata ang dugo sa mismong gitna ng pentagramo. Nag-umpisa ng mag-usal ng mga engkantasyon si Belen. At habang ginagawa niya ito, unti-unti namang nakakaramdam ng antok si Filipo.
hanggang sa tuluyan itong makatulog. Ilang sandali pa ay nakaaninag ng matinding liwanag ang binata. Pagdilat ng mga mata nito, nasa pamilyar siyang lugar. Tumayo ang binata at naglakad paikot sa paligid. Kakaibang kapayapaan ang naramdaman nito ng mga sandaling iyon, hanggang sa bigla siyang makarinig ng boses ng isang babae. Anong ginagawa ng isang buhay na kaluluwa sa lugar na ito? Napalingon ng binata. Nakita ang pamilyar na itsura. Hindi ba ikaw si Maguayan? Tanong ni Filipo. Tama ka, binatang mortal. Ako nga si Maguayan. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang pakay mo. Tugon ni Maguayan. Laking gulat ni Filipo dahil itinaas ng diwata ang kanyang sandata. Kilala si Maguayan bilang isang mabalasik na mandirigmang diwata, at ayon sa mga babaylang nakausap ni Filipo, wala sa mga kapwa nito diwata ang nakatalo sa kanya, maliban na lang sa mga mandirigmang babaylan na kilala sa pangalang Apo Munsod. Naparito ko upang kausapin ang aking ninuno. Maaari mo ba akong samahan papunta sa kanyang kinaroroonan? Tanong ni Filipo. Nababaliw ka na nga. Alam mo bang pahinga nito ng mga namayapa mong ninuno? Sino ka sa palagay mo para gambalain ang kanilang pamamahinga? Wika ni Maguayan. Alam ko na isang kalapastanganan ng panggagambala sa kanilang pamamahinga. Ngunit nakikiusap ako. Nakasalalay dito ang kaligtasan ng marami. Kaya hanggat maaari, pahintulutan mo kung makita ang aking mga ninuno. Muling pagsamo ni Filipo. Pahihintulutan kita, ngunit sa isang kondisyon. Kailangang talunin mo ko sa laban. Biglang nakaramdam ng takot ang binata dahil alam nitong isang mataas na diwata ang kanyang kakalabanin. Ngunit sa kabila ng pangamba, tinanggap ni Filipo ang hamon. Kung yan lang ang daan para makuha ko ang iyong pagsang-ayon, tinatanggap ko. Tugon ng binata sabay bunot ng kanyang itak. Napatras si Maguayan nang makita ang talim nito. Kilala ko ang sandatang yan. Ito ang maalamat na kaputol na kampilan ni Rahab Balinsusay. Wika ni Maguayan. Yun din ang sinabi sa akin ng mga magulang ko. Ano? Mag-uusap na lang ba tayo? Hindi magbabanggaan ng mga sandata natin kung hindi tayo kikilos. Tugon ni Filipo. Kagad namang sumugod ang diwata. Namangha si Filipo sa bilis nito. Ngunit nagagawa niyang sabayan ang kilos ni Maguayan. Malakas sa dugongdong ang umalingaw-ngaw sa tuwing magtatama ang kanilang mga sandata, dahilan para mapukaw ang mga may hinang kaluluwa sa paligid at mabalot ng makapal na puting usok ang lugar kung saan sila naglalaban. Tagisan ng lakas at bilis ang labanan. Diwata kontra kalahating tao, kalahating engkanto. Hindi nagpapatalo si Filipo at unti-unting napapagtanto ni Maguayan na habang tumatagal ang laban ay lalong lumalakas ang binata.
hanggang sa magawa nitong patalsikin ang itak ng binata. Ang buong akala ng diwata ay susuko na ito. Ngunit laking gulat ni Magwayen nang hawakan ni Filipo ang kanyang kamay at hilahin ito papunta sa kanya. Nasa magkayakap na posisyon ang dalawa at walang balak na bumitaw ang binata. Bitawan mo ko. Wala sa usapan ang ganitong uri ng laban. Pagpupumiglas ni Magwayen. Bakit mahal na Magwayen? Ito ba ang unang beses na niyakap ka ng isang lalaki? Sumuko ka na dahil hindi kita bibitawan. Tignan mo, nagdadatingan na ang mga matataas na kaluluwa. Nakakaya kung makikita ka nila na ganito makipaglaban. Wika ni Filipo. Napakalakas ng braso ng binata kaya hindi magawang makawala ni Magwayen. Unti-unti na ring lumalapit sa kanila ang mga matataas na kaluluwa. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makita si Magwayen na kayakap ng isang lalaki. Mahabaging bathala. Filipo, anong ginagawa mo sa diwatang tagasundo? Mukhang may pangalawa ng mortal ang nakagapi sa iyong alindog, mahal na Magwayen. Kung ako sa'yo, susuko na lang ako, Magwayen. Mukhang walang planong bumitaw ang binatang yan. Wika ng tatlong matataas na kaluluwa. Sige na, sumusuko na ako. Pakiusap, bitawan mo ko. Nakakaya. Wika ni Magwayen. Ano yun? Hindi yata nila narinig eh. Siguro pakilakasan ng konti para marinig ng mga nandito. Oh. Sige na, lakasan mo pa. Pangungutya ni Filipo. Oo na. Panalo ka na. Sumusuko na ako. Wika ni Magwayen. Yan. Salamat, Diwatang Magwayen. Taliwa sa iyong angking lakas. Napakalambot pala ng katawan mo, ha? Pangaasar ni Filipo. Hindi na ito pinatulan pa ng diwata. Sa halip, naglakad na ito papunta sa likod ng tatlong nakakataas. Bakit ka nandito, Filipo? Huwag mo sabihing namatay ka na naman. Wika ni Goyang. Hindi po, mahal kong ninuno. Naparito po ako para humingi ng saklolo. Kasalukuyang naharap sa digmaan ng mga tao laban sa mga aswang sa pamumuno ng nagngangalang Matyas. Tugon ni Filipo. Naglakad papunta sa kanya ang isang matangkad na lalaki. Matipuno ang katawan. Punong-puno ng tattoo mula sa muka hanggang sa binti. Sinasabi mo bang muling nagbalik ang mga bangkilan sa mundo niyo? Matagal na panahon na nang huli ko silang nilabanan. Ngunit tandang-tanda ko pa din kung paano silang tumakbo na parang mga asong bahagang buntot. Wika nito. Apo, siya si Rahab Balinsusay. Isa sa mga dakilang pinuno ng Panay. Kakaunti lang ang bilang ng mga bangkilan. Bakit kayo nangangamba? Tanong ni Goyang. Tama po kayo. Kung bangkilan lang ang mga kalaban namin, wala sanang magiging problema. Dahil magagawa namin silang talunin kahit nakapikit pa ang mga mata. Kaso nga lang,
Nakikianib na rin ang mga pangkaraniwang aswang at ang kinakatakot pa namin, may mga gabunan sa kanilang hanay. Wika ni Filipo. Mukhang nakakatakot nga ang balitang yan. Paniguradong mauulit na naman ang nangyari. Daang taon na ang nakakaraan. Ano ang masasabi mo, Balinsusay? Wika ni Apo Munsud. Sa palagay ko, kailangan ng tulong ng binatang ito. Apo Munsud, hindi ba may kakayahan kang magbalik ng inyong mga hukbo sa mundo ng mga buhay? Tanong ni Raha Balinsusay. Tama ka, Raha. Pero kailangang patunayan ng binatang ito ang kanyang sarili sa akin. Pag-uusap ng dalawang nakakataas. Handa po kung harapin kayo sa laban. Sabihin niyo lang po kung sa paanong paraan. Wika ni Filipo. Kagad namang hinawi ni Goyang ang sandata ng binata. Hindi sa pamamagitan ng pisikal na laban, Filipo. Gustong sukatin ni Apo Munsod ang iyong katatagan at kagustuhang mailigtas ang mga kasama mo. Wika ni Goyang. Tama ka, Goyang. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit ko ipapairam sa iyo ang aking hukbo? At ano ang mapapala ko kapag ginawa ko ang bagay na yan? Tanong ni Apo Munsud. Naglakad si Filipo papunta sa kinakatayuan ng Apo at lumuhod sa harapan nito. Nakikiusap po ako sa inyo. Mahalaga sa akin ang buhay ng mga taong nasa paligid ko. Lalo na ang mga kabataan. Hindi pa nila nasisilayan ang ganda ng mundong kinalakihan ko. Lumaki kong walang ama. Lumaki kong walang ina sa aking tabi. At ayokong maranasan nila ang hirap na naranasan ko. Wika ni Filipo. Ay, ganun ba? Kahit pa kinukutsa ka at inaapi ng mga tao sa paligid mo, pinipili mo pa din silang ipagtanggol. Kung tutusin, nandito ka na sa isang mapayapang lugar. Ano pa ba ang hahanapin mo? Pwede kang manatili dito at mamuhay ng mahabang panahon. Tugon ni Apo Munsud. Tama po kayo, Apo eh. Pero kung hindi dahil sa pang-aapi at paungutyan ng mga taong yun, wala ako sa kinakatayuan ko ngayon. At isa pa, mas nanaisin kong tumanda sa mundong kinalakihan ko at mamatay na ipinagtatanggol ito. Nang sa ganun, maging karapat dapat ako sa aking lugar dito sa Saad. Tumatango lang si Apo Munsud. Dahil hindi ito makapaniwala sa mga sinabi ng binata. Alam din ito na hindi nagsisinungaling si Filipo dahil may kakayahang bumasa ng damdamin ang mandirigmang babaylan. Sana lang, pangatawanan mo ang mga sinabi mo, Pinata. Eto, isang ihip sa tambuli. Lalabas ang aking hukbo mula sa kabilang mundo. Sinisigurado ko sa iyo ang tagumpay. Sige na, humayo ka na at kailangan ka ng mga kasamahan mo. Magwayen, ihatid mo ang binatang ito. Utos ni Apo Munsud. Hindi akalain ng binatang magtatagumpay siyang hilingin ang saklolo ng kanyang mga ninuno. At habang nasa daan pabalik sa mundo ng mga tao, kinausap siya ni Magwayen. Pinahanga mo ko, binata.
At dahil dyan, ipinagkakalob ko sa iyo ang sandatang ito. Wika ng Diwata, sabay abot ng putol na kampilan. Ano to? Ano naman yung gagawin ko sa putol na kampilan? Tanong ni Filipo. Ito ang kaputol ng itak mo. Pasimple itong inabot ni Rahab Balinsusay kanina. Kaya kunin mo. Gamitin ng may karangalan. Lalabas ang totoong kapangyarihan ng kampilan sa oras na kailanganin mo ito. Ngayon bilisan mo. Wala ka ng oras. Wika ni Magwayan, sabay tulak kay Filipo papasok sa lagusan. Biglang nahulog ang binata sa malalim na hukay. Napapikit ito. Nang muling idilat ang mga mata, nakita nito ang mukha ni Belen. Mabuti naman at nakabalik ka ng ligtas. Saktong paggising mo, Filipo. Sumasalakay ng mga kalaban. Nailikas na namin ng matatanda, bata at kababaihan. Wika ni Belen. Si Lolo Berong, si Mira, nasaan sila? Tanong ng binata. Kagad namang sinabi ni Romer, nasa ligtas na lugar ang mga ito. Nakahinga ng maluwag ang binata sa sinabi ng mag-ama. Nagtagumpay ka ba, Filipo? May pag-asa ba tayong manalo? Tanong ni Belen. Ipinakita ng binata ang mga gamit na pinagkaloob ng mga ninuno mula sa mundo ng mga namayapa. Sa palagay ko, malalaman natin mamaya ang kinalabasan ng pakikipag-usap ko sa mga ninuno. Tara na, kailangan na nating puntahan si Naipong. Tugon ni Filipo. Dali-daling tumakbo ang tatlo sa kinaroroonan ni Ipong. Sa pagkakataong iyon, naabutan sila ni Pilipong nakatago sa likod ng malaking puno. Mabuti naman at nakabalik ka na. Tignan mo ang mga kalaban natin. Para silang langgam sa dami. Wika ni Ipong. Wala kang dapat alalahanin, Manong. May paparating na tulong. Sa ngayon, sikapin mong manatiling buhay para masaksiyan ang kapangyarihan ng regalo ng aking mga ninuno. Tugon ng binata. Marahang bumaba ang pangkat papunta sa kinaroroonan ng mga kalaban. Nagtitipon ang mga ito sa isang bahagi ng kagubatan habang nasa gitna nila si Matias. Dumating na ang tamang panahon para muli nating kunin ang nararapat na para sa atin. Matagal kong inantay ang pagkakataong ito, kaya hindi ko napapakawalan pa. Patayin ang lahat ng sasalungat sa ating adikain. Pihagi ng mga kabataan at malulusog na kalalakihan bilang pagkain ng ating itatayong lipunan. Wika ni Matias. Matapos itong ibigay ang utos sa mga alagad, kanya-kanyang pulasan ang mga ito. Nako, naloko na. Iba't ibang direksyon ang punta ng mga kalaban. Mahihirapan tayo nito. Wika ni Ipong. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may nakatagong alas si Filipo. Ngayon ko na masusubukan ang ibinigay sa akin ni Apo Munsod. Wika ng binata. Kinuha nito ang binigay na tambuli ng apo. Walang pagdadalawang isip na inhipan. Laking pagtataka ni Ipong dahil wala namang lumabas na tunog mula dito. Ay naku naman, oo. Parang sira naman yata yung tambuli mo, Filipo.
Kahit anong ihip mo, walang lumalabas sa tunog. Saan ba kasi galing yan? Tanong ni Ipong. Sandali lang, Manong. Huwag kang magmadali. Magantay ka lang. Tugon ng binata. Ilang sandali pa ay narinig nila ang sigawan mula sa mga kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Ipong nang makita ang tila mga sinaunang mandirigma. Walang awang pinagpapapatay ng mga ito ang mga kalaban. Maging si Matias, nataranta sa biglaang paglitaw ng mga hindi inaasahang kalaban. Saan ang galing ang mga yan? Sinong nag-uutos sa mga kawal ni Apo Monsod? Wika ni Matias. Dali-daling bumaba si Pilipo at Ipong sa kinaroroonan nito. Habang sina Romer at Isabel, sinagupa ang ilan sa mga kalaban. Kagad na palingon si Matias nang maramdaman nito ang presensya ng binata. Lalo pa itong nagulat nang makita ang tambuli ni Apo Monsod na hawak-hawak ni Pilipo. Paanong napunta sa iyo ang tampuling yan? Dinurog ko na yan nung huling laban namin. Hindi na mahalaga. Kahit libo-libong patay na kawal pa ang tawagin mo, hindi kayo mananalo. Wika ni Matias. Ngumiti lang si Pilipo. Sinabihan si Ipong na puntahan ang iba pang kasamahan. Ako na ang bahala dito, Manong. Puntahan mo si Badong. Siguradong kailangan nila ng tulong. Wika ni Pilipo. O sige, ikaw ang nagsabi yan eh. Mag-iingat ka, Pilipo. Wika ni Ipong. Kagad na itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Badong. Hinarap ng binata si Matias, na noon ay nakatayo lang at inaantay ang susunod na gagawin ni Pilipo. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mong pagpapaalis sa kasama mo. Sayang, mas masaya sana kung maraming kalaro. Wika ni Matias. Ako lang ang haharap sa iyo, Matias. Pasensya ka na, pero kailangan mo akong pagtiisan. Abala ang mga kasama ko. Pag-uusap ng dalawa. Walang sabi-sabi. Kagad na sumugod si Pilipo. Kinagulat naman ni Matias ang pambihirang bilis nito. Isang malakas sa suntok ang binitawan ng binata, dahilan para mapaatras ng ilang hakbang si Matias. Ang tagal kong pinangarap na patamaan ka ng suntok sa muka. Ang sarap pala sa pakiramdam. Pero alam mo, kulang pa ang suntok na yan. Gustong gusto kitang durugin. Wika ng binata. Tumawa ng malakas si Matias. Bakit hindi mo subukan? Malaya kang gawin ang gusto mo. Pakawalan mo ang halimaw na nasa loob ng pagkatao mo. Tugon ni Matias. Muli na namang sumugod si Pilipo. Sa pagkakataong iyon, sunod-sunod na sipa at suntok ang tumama sa katawan ng kalaban. Ngunit tila hindi ito natitinag. Pansamantalang dumistansya si Pilipo dahil napansin nito ang biglaang paglakas ng puwersa ni Matias. Anong problema? Bakit hindi ka sumugod nagsumugod? Wika ni Matias. Naisip ko lang na makipaglaro pa sa'yo ng kaunti. Hindi naman masaya kung tatapusin ko na kagad ang laban. Tugon ng binata. Pero ang katotohanan, naghahanap ito ng paraan para makapasok sa depensa ni Matias. Sa pagkakataong iyon, si Matias ang sumugod.
Tuloy pa rin sa pag-iwas ang binata hanggang sa tamaan ito ng tigalpo mula sa kalaban. Hindi inaasahan ni Filipo na gagamitan siya ng dasal ng kalaban. Alam kong mabilis kang kumilos at may taglay kang lakas. Kaso nga lang may kaunting problema. Hindi ka marunong magkalas ng tigalpo. Nanigas sa kinakatayuan si Filipo habang pilit na nilalabanan ang dasal na ibinato sa kanya ni Matias. At habang ginagawa niya yun, nakarinig siya ng boses sa isipan. Filipo, tandaan mo ang mga itinuro ko sa iyo. Huwag mong panlalabanan ng tigalpo. Hayaan mong dumaloy ito sa buo mong katawan. Pababa sa iyong mga kamay at gamitin mo ang puwersa nito sa kalaban. Alalahanin mo ang pagsasanay gamit ang kuryente. Biglang naalala ng binata ang pagsasanay nito nang unang makuha niya ang mutya ng palos. Ginamitan siya ni Lolo Berong ng matinding kuryente at nagawa niya itong lampasan. Inantay ni Filipo na makalapit ng husto si Matias at nang saktong maabot niya ito, biglang itinaas ng binata ang kanyang kamay upang mahawakan sa balikat ang kalaban. Laking gulat nito dahil lumipat sa kanya ang ibinatong dasal. Nang makawala sa tigalpo, kaagad nitong sinipa si Matias, dahilan para magpagulong-gulong ito pababa ng bangin. Dali-dali itong hinabol ng binata, ngunit hinarangan siya ng ilan sa mga alagad nito. Nasa anyong malalaking aso ang mga yon, at alam ni Filipo na hindi basta-basta ang aswang na may kakayahang magpalit ng anyo sa isang aso. Kayo na siguro ang sinasabi nilang mga gapunan. Kanina ko pa kayo inaantay. Buti naman dumating na kayo. Wika ng binata, sabay bunot ng itak na nakasugbit sa kanyang bewang. Magkakasabay na hinarap ang apat na nilalang dahil naging abala ang binata sa pakikipagsagupaan. Hindi na nito namalayang nakatakas si Matias. Hindi magawang patumbay ni Filipo ni isa sa mga kalaban dahil sa tuwing masusugatan niya ang mga ito, kaagad ding naghihilom. Hanggang sa wala na siyang maisip na paraan. Pasensya na, pero wala akong panahon na makipaglaro sa inyo. Wika ng binata. Inilabas nito ang bagay na ibinigay sa kanya ni Magwayen. Nakabalot ito sa puting tela. Hindi nito nakita ang aktwal na itsura ng bagay na yun. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nang buksan niya ito. Tila kusang kumilos ang kaperasong bakal at dumikit sa hawak niyang itak. Nabitawan ng binata ang sandata. Kinuha ng mga kalaban ang pagkakataon upang sumalakay. Ngunit nang papalapit na ang mga ito, tila bigla namang bumagal ang oras sa paligid. Nanatiling nakalutang sa hangin ang mga nilalang. Hindi malapitan ni Filipo ang kanyang itak dahil napakainit nito. Patuloy na nagliliyab. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagpakawala ito ng malakas na pulso ng enerhiya, dahilan para tumilapon palayo ang mga kalaban. Lumikop sa paligid ang enerhiyang inalabas ng sandata ng binata at nang humupa ang liwanag, nakita nito ang isang kampilang nakatarak sa lupa. Nagliliwanag ang mga simbolo nito at may boses na narinig ang binata na tila ba nagmumula sa sandata. Sa pagkakataong ito,
Ipapairam ko sa iyo ang aking lakas. Gamitin mo ang kampilang ito bilang sandata sa pagbuksa ng mga kalaban. Napangiti si Pilipo at dali-daling tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kampilan. Nang damputin niya ito, muling nagpakawala ng malakas sa pulso ng enerhiya ang sandata at bumalot ito sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay muling nagbalik ang apat na gabunan. Ngunit sa pagkakataong iyon, marahan silang lumalapit. Lalo na nang makita ng mga ito ang hawak na sandata ng binata. Hindi sumugod ang mga ito, ngunit walang balak si Pilipo na magsayang ng oras. Kaya dali-dali siyang sumugod. Isa-isang pinagtataga ang mga kalaban. Napangiti ito sa naging resulta ng atake. Ang bawat tamaan ng kampilan ay kaagad na natutupok. Bumalik sa alaala ng binata ang mga kwento ni Lolo Berong tungkol sa isang makapangyarihang raha na may taglay na kampilang nakakasunog ng mga aswang. Akalain mo yun, totoo pala ang lahat ng kwento ni Lolo Berong. At ngayon, hawak ko ang sandatang yun. Tuloy-tuloy sa pag-atake ang binata. Hanggang sa iisa na lang ang natira sa mga gabunan. Nagbalik ito sa anyong tao at lumuhod sa harapan ni Pilipo. Pakiusap, huwag mo kong papatayin. Napilitan lang akong gawin ang bagay na to dahil hawak ni Matias ang nag-iisa kong anak. Parang awa mo na. Kailangan ako ng anak ko. Wika ng lalaki. Hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo. Mahirap magtiwala sa mga kagaya mo. Tugon ni Filipo. Pakiusap. Hindi ko gagamiting pain ng anak ko para iligtas ang sarili ko. Hawak ni Matias ang bata. At hindi lang ang sakin. Kung hindi ang mga anak ng iba ko pang kasama. Lahat kami binata. Pinilit makipaglaban. Iilan lang sa amin ang nagkusang sumama at naniwala sa mga adikay ni Matias. Kaya pakiusap, tulungan mo ko. Wika ng lalaki. Kung tutulungan kita, paano ko makakasigurong hindi mo ko tatraidorin? Tanong ni Pilipo. Handa akong lumaban kasama mo. Marami akong kalahing nasa paligid at isang utos ko lang. Susunod sila sa akin. Tugon ng lalaki. Bigla itong nagbagong anyo. Naging malaking aso at nagpakawala ng napakalakas na alulong. Ilang sandali lang ang nakalipas. Nagdatingan ang napakaraming aswang gubat. Ako ang pinuno ng mga aswang gubat at teritoryo ko ang lugar na ito. Kaya madali nating matatalo si Matias. Kaisa mo ang lahat ng mga kalahi ko at nasa iyo ang aming katapatan. Pakiusap, iligtas mo ang mga anak at kababaihan namin. Pinagmasdan ni Filipo ang paligid. Napagtanto na halos kalahati ng bilang ng hukbo ni Matias ay nasa ilalim ng pag-uutos ng lalaki. Bago tayo tumuloy sa laban, maaari ko bang malaman ang pangalan mo, kaibigan? Tanong ni Filipo. Tawagin mo kong Rigor. Filipo, huwag kang magtaka kung bakit kilala kita. Bantog ang pangalan mo sa aming mga aswang gubat. Mataas ang respeto namin sa iyo. Nagkataon lang na nasa alanganing kaming sitwasyon at nagkakilala tayo sa maling pagkakataon. Tugon ni Rigor.
Kung ganon, Rigor, ikinagagala kitang makilala. Karangalan makipaglaban kasama ang mga kalahi mo. Huwag kayong mag-alala. Ipinapangako kong wawakasan ko ang kasamaan ni Matias ngayong gabi. Wika ni Filipo. Laking gulat ng binata. Biglang nagsipaglaho ang mga aswang gubat. Hindi nito inaakalang may mga bagong kakampi siyang makikilala. At sa pangunguna ni Rigor, sinugod ng mga aswang gubat ang kinaroroonan ng mga bihag. Alam din ng mga itong naroon si Matias, kaya kinuha nila ang pagkakataong iyon upang talunin ito at iligtas ang kanilang mga kaanak. Pagdating sa lugar, naunang pumasok si Filipo. Hindi nagpakita ang mga aswang gubat, alinsunod sa plano ng binata. Hahayaan nilang maniwala si Matias na nasa panig pa din niya ang kanilang angkan. Tignan mo nga naman. Sinong mag-aakalang magagawa mong lampasan ang mga gabunan? Kakaiba talaga ang taglay mong kapangyarihan. Pero ang tanong, hanggang saan? Wika ni Matias. Binuksan ang telang nakatabing sa isang malaking kulungang gawa sa kawayan. Nakita ni Filipo ang mga bata at kababaihang nakakulong doon. Ang laki mong duwag. Nagtatago ka sa likod ng mga mahihina. Alam mo, Matias, bumaba ang tingin ko sa'yo. Ikaw ba talaga ang pinuno ng mga banggilan? Tugon ng binata na nagpainit ng ulo ni Matias. Hindi ako mahina. Ginagamit ko lang ang utak ko. Kinakailangan kong iligtas ang aking angkan mula sa tuluyang pagkaubos. At sigurado kong yun din ang gagawin mo kung ikaw naman ang nasa kalagayan ko. Kaya wag mo kong huhusgahan. Muling wika ni Matias. Galit ka na sa lagay na yan? Bakit hindi mo sila pakawalan at labanan ako ng harapan kung talagang matapang ka? Wika ng binata. Naglakad papalapit sa kanya si Matias at unti-unting nagbago ang anyo. Hindi kagaya ng pangkaraniwang aswang. Normal lang ang laki ni Matias. Tanging kulay lang ng balat nito ang nagbago. Mula sa kayumanggi, naging kulay pula na nababalot ng mga ugat na nagbabaga. Tinubuan din ng matalas na sungay at humaba ang mga pangil. Itinaas ni Filipo ang kampilan at bagyang napaatras si Matias. Nanlaki ang mga mata nito dahil kilala niya ang sandatang iyon. Punong-puno ka talaga ng sorpresa. Paanong napasayo ang sandata ng tampalasang raha? Tanong ni Matias. Hindi na mahalaga kung paano kong nakuha ang sandatang ito. Pero sabihin na lang natin, masyado ka nang gumagawa ng ingay na maging sa mundo ng mga namayapa nang gagambala ka na. Tugon ni Filipo. Sabay sugod sa kalaban. Isang wasiwas lang ng kampilan nagawa nitong putulin ang kamay ni Matias. Ngunit alam ng binata, may kakayahang magpatubo ng nawalang parte ng katawan ang mga bangkilan. Kaya inaasahan nito na muling babalik sa dati ang braso ng kalaban. Laking pagtataka ng binata dahil ilang minuto lang ang nakalipas. Hindi pa rin tumutubo ang naputol nitong braso. Anong problema? Bakit parang hindi gumagana ang kapangyarihan mo? Tanong ni Filipo. Maging si Matias ay nagtataka sa mga nangyayari. Tinangka nitong tumakas
Ngunit nakita nitong napapaligiran siya ng mga aswang gubat. Mabuti naman at dumating ka, Rigor. Ngayon, ipakita mo sa akin ang iyong katapatan. Tapusin mo ang lalaking yan. Utos ni Matias. Naglakad palapit si Rigor, papunta kay Filipo. Walang ginawa kung hindi tumayo sa tabi ng binata. Pasensya na, Matias. Pero hindi ko na magagawang sundin ang mga utos mo. Wala nang saysay para sa aming mga aswang gubat ang mga pinaglalaban mo. Kaya sumuko ka na at pakawala ng aming mga kaanak. Wika ni Rigor. Galit na galit si Matias nang marinig ito. Kaya kagad niyang binato ng tigalpo ang gabunan. Nagawa naman itong hawiin ni Filipo. Traidor ka sa iyong angkan at sa lahat ng lahi ng mga aswag. Sigaw ni Matias. Mabilis itong tumakbo papunta sa kinakatayuan ni Rigor. Ngunit si Filipo ang sumalubong sa kanya. Gamit ang likod ng kampilan, hinambalos niya ito, dahilan para tumalsik ng malayo si Matias. Akmang tatayo na sana, ngunit bigla siyang inapakan ni Filipo sa ulo habang nakatutok sa leeg nito ang kampilan. Tapos na ang lahat para sa iyo, Matias. Pasensya na. Hindi ko maaaring pahintulutan ng mga gusto mong mangyari. Wika ni Filipo. Iisa lang ang gusto kong gawin. Yun ay ipreserba ang aking angkan. Ngunit nagkamali ako. Binigo ako ng aking angkan. Ngayon, kung kailangan mo kong patayin para matapos na ang lahat ng ito, bilisan mo. Nang hindi na makita ng mga anak ko ang aking kabiguan. Tugon ni Matias. Walang pagdadalawang isip na itinaas ni Filipo ang kanyang kampilan upang ipataw ang kaparusahan sa kalaban. Buong lakas nitong itinarak sa likod ni Matias ang sandata. Biglang nabalot ng puting liwanag ang katawan nito. Sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng mga batala, tinatanggal ko ang sumpa ng pagiging aswang sa iyo at sa lahat ng kasapi ng iyong angkan. Mamuhay kayo ng mapayapa sa mundong ito at mamatay ng karapat-dapat para sa inyong lugar sa saad. Hindi makapaniwala si Rigor sa ginawa ni Filipo. Wala itong kaalam-alam na may kakayahan ng binata na magtanggal ng sumpa ng pagkaaswang. Bakit, Filipo? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Tanong ni Matias. Hindi, Matias. Lahat ng nilalang ay maaaring magkamit ng ikalawang pagkakataon, maging ang mga kagaya mo. Ngayon gamitin mo ang pangalawang pagkakataon para ayusin ang buhay mo at ng iyong mga kaanak. Tugon ni Filipo. Ilang sandali pa ay nagdatingan na din sa lugar sina Ipong at ang iba pa. Dali-dali nilang pinakawalan ang mga bihag. Filipo, anong nangyari dyan sa isang yan? Bakit hindi mo patuluyan? Tanong ni Ipong. Hindi na kailangan, Manong. Ang mahalaga sa ngayon, matutunan ng isang mahalagang aral. Ito ay ang leksyon ng buhay bilang pangkaraniwang tao. Humayo na kayo, Matias. Isama mo ang iyong angkan at mamuhay ng tahimik. Simula ngayon, malaya na kayo sa sumpa ng pagtatago sa kadiliman. Tugon ng binata. Lumapit sa kanya si Rigor upang magpaalam. Muli maraming salamat sa pagtitiwala, Filipo.
Tunay ngang ikaw ang tagapagmana ni Goyang. Wika nito. Walang anuman, Rigor. Nagpapasalamat din ako dahil nagtiwala ka sa akin at tinupad ang iyong pangako. Pakiusap, pangalagaan mo ang kagubatang ito at ibinibigay ko sa iyo ang pahintulot na panatiliin ang kaayusan at balanse sa lugar na ito. Tugon ni Pilipo. Matapos ay kaagad nang namaalam ang gabunan, kasama ang mga kaanak nito. Maging ang mga natitirang aswang, nakiluhod kay Pilipo at sinumpa ang katapatan sa binata. Ay, nako. Tignan mo nga naman. Sinong mag-aakalang ang dating sanggano magagawang pag-isahin ang lahat ng lahi ng aswang? Binabati kita po. Nagtagumpay ka sa iyong misyon. Wika ni Lolo Berong. Walang dapat ipasalamat, Lolo. Kung nandito si Lola Goyang, paniguradong ito din ang gagawin niya. Tugon ng binata. Matapos ang kaganapan sa lugar, nagpasya ang binatang manirahan sa baryo nila Badong para mapangalagaan ang balanse. Pinakasalan ng binata si Mira. Nagkaroon sila ng kambal na anak na nagngalang Abel at Samuel. Kagaya ni Filipo, kalahating engkanto, purong sanggano ang dalawang ito. At para makabawi sa mga magulang, pinadala nito ang 2 paslit kina Romer at Belen upang sanayin. Sa paglipas ng mga taon, itinuloy ni Pilipo ang panggagamot. Bagaman marami na sa mga kaalyado nito ang nawala, patuloy pa rin siyang ginagabayan ng kanyang mga ninuno. Kinilala sa kanilang lugar bilang Pilipo, ang tagapagmana ni Lola Goyang. Opinyon para sa kwento, nakakakilabot yung mga parte kung saan kumukonekta yung kwento sa mga nagdaan na kasaysayan ng ating bansa. Talagang ang lahat ng bagay magkaugnay, mga kabayan, ano? At napakaraming posibilidad na pwedeng mangyari sa atin sa araw-araw. Pero isa din sa mga naiwan sa akin para sa buong kwento ni Filipo, yung pag-asa na kapag meron kang gustong gawin at hindi naman masama yung gusto mong gawin, palaging merong darating na tulong para sa'yo. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel, mga kabayan. Maraming salamat at sana mag-comment kayo kung nagustuhan nyo yung buong series natin. Paalam. Magandang araw, mga kabayan. Nandito na ako uli ngayon sa studio. May nabasa akong comment regarding sa promo natin. Ang promo kasi natin ngayon, buy 3 t-shirts halagang 1,000 pesos na lang. 499 ang isang gabay t-shirt natin, makakatipid kayo ng almost 500 pesos. Pinapaubos ko yung stocks natin, mga kabayan, at baka hindi na ako mag-restock nitong gabay t-shirt. May nagsabi din sa comment section, baka daw pwede ko ipakita na suot ko yung damit. Walang problema dyan. Yung suot ko ngayon ay large. Eto siya, color black. Ito yung fit niya. Tapos ito, may gabay medallion din ako suot. Pinakamagandang tignan dito yung likod, syempre. Merong silicone logo yan. Yung color black, syempre huwag niyong kakalimutan, meron tayong signature dito na likha. Yung black, next, tong brown. Ito naman yung color brown natin, mga kabayan. Kung papansin nyo, bronze yung kulay ng tatak niya, sobrang bagay sa kulay ng damit. Ito yung harap, large yung suot ko . Then, ito naman yung likuran, JD Silicone logo. Next, khaki. Game. Ito naman, mga kabayan, yung khaki natin. Kung papansin nyo, parang ube naman yung print niya. Ito sa mga mahilig sa light colors, yung nakakaputi. Bagay sa inyo yung kulay na to. Yan. Patate likod, JD Silicone logo. Last color natin, gray or dark gray.
Ito na yung last color natin mga kabayan, yung dark gray natin. Tapos yung print naman niya ay color white. So ito yung likod. Again mga kabayan, naka-buy 3 for 1,000 pesos tayo ngayon na promo. Mag-message lang sa Facebook page kasi yung promo natin ay pwede lang orderin sa FB page. Hanggang kailan meron ng promo? Hanggat merong stocks. Upon checking kasi, yung ibang sizes ay out of stock na. Pabilisan na lang mga kabayan kasi mabilis talagang umorder pa nagsabi ako ng promo. Talagang kinukuha ka agad ng mga kabayan natin. Kaya hanggat meron, mag-message lang kayo. Maraming salamat. Peace.